Huli kamang panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa Tondo, Maynila. Ang namukhang suspect, siya rin palang nagkabit ng CCTV sa ninakawang bahay. Balitang hatid ni Jomar Presto. Dahan-dahang ibinababa ng lalaking yan ang kawali na nakapatong sa isang LPG sa loob ng isang bahay sa Tondo, Maynila nitong Huwebes ng hating gabi. Maya-maya, tuluyang tinangay ng lalaki ang LPG tank at mabilis na bumaba. Ayon sa biktima, nasanay na sila na hindi naglalak ng gate ng bahay dahil marami ang nakatira sa kanila. Umaga na raw nang malaman ng kanyang ate na nawawala ang kanilang LPG. May pasok yung anak niya. Tapos nakita niya bakit wala yung gamit doon. Anytime, may umuuwi, may umaalis. Kaya open gate lang kahit sino nakakapasok. Ang nahulikam na lalaki, siya rin daw palang nagkabit ng mismong CCTV sa bahay na nilooban niya. Parang ayaw niya magpakita sa camera. Pero kilalang-kilala kasi namin siya eh. Ang kulit kasi siya rin yung nagkabit nun, di ba? Hindi niya man lang tinakpan yung mukha niya or ano. Yung pag may mga nasisira kaming gamit, siya din yung nag-aayos doon. Ayon sa barangay, residente nila ang suspect na ilang beses nang inireklamo dahil sa pagnanakaw umano. Isang insidente pa raw ng panunutok ng kutsilyo sa isang minor de edad ang kinasangkutan ng lalaki sa isang tindahan sa kabilang barangay. Nung hindi siya nagbayad, yung minor, lumabas daw para siya singilin, tapos tinutukan niya raw ng kutsilyo. Galing siyang dinalupihan, may binitbit na naman siyang alak. Siguro nalaman niya kanina, pinapahanap na po siya sa amin ng chairman. Nagtago na, hindi na nagpakita itong maghapon na to. Nasa drug watch list din daw ng barangay ang lalaki. Maghahain ng formal complaint ang biktima ngayong araw sa Manila Police District para mahuli ang lalaki. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sako-sakong hinihinalang ilegal na droga ang nadiskubre malapit sa isang parola o lighthouse sa Mariveles, Bataan. Ayon sa mga otoridad, isang mangingisda ang nag-report ng kahina-hinalang mga sako na nakaipit sa mga bato sa baybayin ng barangay Sisiman. Nang siyasatin, aabot sa mahigit 100 kilo ng umano'y shabu. Ang laman ng 6 na sako. Tinatayang nasa mahigit 800 milyong piso ang halaga niyan. Patuloy ang investigasyon kung konektado ang mga ito sa mga naunang shabu na na-recover sa ilang mga baybayin ng Gitna at Hilagang Luzon. Naniniwala ako na may connection dahil based doon sa mga nahuli rin natin, na-recover din natin before, halos pareho yung packaging, pati yung mga Chinese label, halos pareho, malaki yung pagkakapareho nila. Posibleng baka nilagay ito and may kukuhang iba, or baka naman na-recover niya, natakot, or iniwan na lang doon. Friday latest na sa mga aabangan nyo mga mare at pare. Matunto na kaya ng kampo ni Kera Mitena si Tera sa Encantadia Chronicles Sangre? Ay isa pa palang lagusan papunta sa mundo ng mga mortal. Nasa Adamya yan na natagpuan sa tulong ng kambal diwa ng brilyante ng tubig na si Agua, played by El Villanueva. Napilitan siyang sundin ang nais ng malupit na Kera na itinuturing niya ngayong Panginoon. Gayon din ang 3 iba pang kambal diwa. Si Abila ng brilyante ng hangin, played by Radson Flores. Si Jay Ortega naman ang bagong alipato ng brilyante ng apoy. At ang gumaganap na Saria ng brilyante ng lupa na si Lexi Gonzalez. Extra spice added naman sa cast ng Kapuso Afternoon Prime series na My Father's Wife, gaganap bilang Vivian sa serye ang veteran actress na si Dina Bonnevie. Ang ilang netizens excited na raw sa magiging tapatan nila ni Betsy, played by Kazel Kinuchi. Reunion bardahan daw yata ang dalawa na nagkasama na rin noon sa Abot Kamay na Pangarap. Update po tayo sa mga pasahero. Balik normal na ang operasyon ng MRT-3. Ayon po yan sa Department of Transportation. Ibinilik na po ang 60 km per hour na takbo ng mga tren sa MRT-3. Sa kasalukuyan, 20 tren ang pupwedeng masakyan ng mga pasahero. Kaninang umaga, nang ibaba sa 30 km per hour ang takbo ng mga tren sa ilang northbound stations dahil po sa aberya sa signaling system nito. Kinundina ng Davao City Council si Vice Ganda kasunod ng nag-viral niyang jet ski holiday joke sa isang concert. May banat naman si Senador Rodante Marcoleta sa
biro tungkol sa kanyang mukha. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling, may ibang isyong inungkat si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Bagamat wala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa senador. Wow! Sige nga, titignan mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang, yun pala ang nagsisorry na ako. Meron ding joke si Vice Ganda, tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, kinundina ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, hindi nararapat na gawing biro ang kalagayan ni Duterte, ang nahalal na mayor ng Davao City, lalo na't dati siyang presidente ng bansa. Iginiit ni Dayang Hirang na bilang isang sikat na celebrity, may malaking papel ang komedyante na pagbuklurin ang mga mamamayan. Pero salungat daw ang nangyari matapos ang nasabing biro. Sabi naman ng Davao City Council, wala itong panahong ideklara pang persona non grata si Vice Ganda. Masyado raw itong mababaw at hindi karapat-dapat pagtuunan ng atensyon. Kinukunan pa namin ng panig si Vice Ganda. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Narescue ang 160 bata na inaabuso umano sa isang care facility sa Mexico, Pampanga. Kabilang daw sa mga pang-aabusong ginawa sa mga bata ay pamamalo, pagkadena, pagkulong, pati hindi pagpapakain. Dinala sila sa DSWD facility sa bayan ng Lubao at isinailalim sa counseling. Arestado ang pastor na direktor at nagpapatakbo ng naturang Social Welfare and Development Agency o SWADA. Itinanggi niya ang mga aligasyon.